Sa kasalukuyan ay muling bumaba po ang presyo ni Bitcoin sa ibaba ng $80,000 na nagdulot ng pangamba sa maraming investors. Hindi lang si Bitcoin ang apektado kundi pati na rin ang ibang mga altcoins tulad po ni Ethereum, Solana at XRP na nakakaranas ng matinding liquidation. Ang tanong po ngayon, ito ba ay sinyalis ng patuloy na pagbagsak o isa lamang po itong pansamantalang paghina bago ang muling pag-angat? Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer natin dito sa ibaba. Ngayon ay ano nga bang sinasabi ni Madam Katie Woods? Ayan po siya, si Madam Katie Woods. Siya po ang CEO ng ARK Invest. Yan, at siya po ay nananatiling optimistic sa kabila ng kasalukuyang pagbagsak ng market. Ayon po sa kanya, ang ating ekonomiya ay patungo po sa tinatawag niyang deflationary boom, kung saan matapos ang kasalukuyang paghina ng ekonomiya, maaaring magkaroon po ng biglaang paglakas o expansion. Ipinaliwanag niya ito sa kanyang post sa X, dating Twitter, kung saan ay sinabi niyang ang US economy ay malapit nang matapos ang tinatawag na rolling recession. Yan, ibig sabihin po niyan, ang recession ay hindi dumaan ng sabay-sabay sa lahat ng sektor, kundi naganap ito ng paunti-unti sa iba't ibang industriya. Kapag natapos po ang prosesong ito, maaaring sumunod ang isang matinding economic expansion. Ngayon ay paano po makakaapekto ang innovation sa market? Ang isa pang dahilan kung bakit positibo ang pananaw ni Madam Katie Woods ay ang patuloy na pag-usbong ng mga makabagong technology tulad po ng Artificial Intelligence or AI, blockchain at saka biotech. Ayon sa kanya, ang mga industriyang ito ay may malaking potensyal na baguhin ang paraan ng pag-i-invest sa digital assets at maging sa traditional na market. Nitong nakarang buwan ay sinabi po ni Madam Wood na posibleng umabot ang presyo ni Bitcoin sa $1.5 million. At yan po ay pagsapit ng taong 2030. Bagamat tila malayo ito sa kasalukuyang presyo, siya po ay naniniwalang may mga catalyst o dahilan na maaari pong magpataas ng halaga ni Bitcoin sa hinaharap. Ngayon ay bakit nga ba bumabagsak ang crypto market? Sa simula pa lamang ng taong ito, maraming crypto investors ang nakakaranas ng matinding liquidation dahil po sa negative market sentiment. Ang pagbaba po ng presyo ni Bitcoin ng halos 3.18% sa loob lamang ng 24 oras ay isa po itong sinyalis ng malakas na pagbebenta ng mga investors. Gayon din, ang Ethereum po ay bumagsak ng higit sa 10% sa parehong time frame. Bukod po kay Bitcoin at Ethereum, bumagsak din ang presyo ng iba pang mga altcoins na nagdulot po ng panic selling sa market. Subalit, ayon po sa ilang analyst tulad ni Madam Katie Woods, maaaring ito ay isang healthy correction lamang o isang natural na pagbaba ng presyo na bahagi ng cycle ng market sa halip na isang pangmatagalang pagbagsak. Ngayon ay ano po ang posibilidad ng market rebound? Ayan, or pagbangon. Kahit na bumagsak po ang presyo ni Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies, may ilang dahilan kung bakit naniniwala ang ibang eksperto na maaaring magkaroon po ng market rebound o muling pag-angat ng presyo. Una ay ang patuloy po na pagpasok ng mga malalaking kumpanya at institution sa crypto space ay isang malaking bagay na maaaring magdala ng stability at growth sa market. Pangalawa ay ang tuloy-tuloy po na pagpasok ng pera sa mga spot ETF para kay Bitcoin at Ethereum ay maaaring magdulot ng positibong epekto sa presyo ng crypto. Pangatlo ay may mga ulat na ang administration ng US ay nagpaplano ng isang strategic Bitcoin reserve na maaari pong magbigay ng kumpiyansa sa market. At ang panghuli ay ayon po sa ulat, nais ng MicroStrategy na mag-invest ng karagdagang $21 billion para palakihin pa ang kanilang Bitcoin holdings. Ang ganitong klase ng institutional backing ay maaaring makatulong sa long-term stability ni Bitcoin. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa kabila ng market volatility ay nananatiling totoo na ang Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies ay isang napaka-dynamic na asset class. Ang pananaw po ni Madam Katie Woods ay isang halimbawa ng long-term perspective na maaaring magbigay ng pag-asa sa mga investors na naniniwala sa potensyal ng crypto. Gayunpaman ay hindi dapat umasa lamang sa prediction ng isang analyst. Mahalaga pa rin ang sariling pagre-research, risk management at diversification ng portfolio. Hindi po natin kontrolado ang market, ngunit makokontrol natin
kung paano natin ito lalapitan bilang isang investor. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.